follow Christ, don't reject correction. And kumbaga, uh, continuing from our past topic na binigay sa atin ng ating Panginoon, kung saan tinuturuan niya tayo na huwag tayo makisalo o makisama sa mga Halloween parties, ay ngayon tinuturo naman sa atin ng Panginoon is about correction. And when you say correction, ito yung tayo ay itinatama. Itinatama tayo ng ating Panginoon sa mga pagkakataon na tayo nagkulang o nagkakamali. Ang pagsamba natin sa ating Panginoon, ang pagsama natin sa Kanya, ang pag-follow natin sa Kanya, may kakibat yon. It is correction. Because normally, as human beings, if we look at ourselves, we have limitations. Yes, we do have the five senses. Yun yung sense of touch, sense of sight, sense of hearing, di ba? Meron tayong sense of taste and sense of smell. So that we will be able to understand our surroundings, what's in our midst, kung ano ang ating kilalalagyan. Nalalaman natin yun, kapatid. But there are times that we do have blind spots. We cannot see beyond our own senses. Just like our sense of sight, ang ating paningin, sa ating side view, hindi na natin nakikita yan. Ang nakikita lang natin yung nasa harapan natin yung front. There's a reason why God placed our sights doon lang sa ating face. No? Hindi wala pong mata sa likuran. Hindi po tayo tulad ng ibang creatures. No? At majority actually, even ng other creatures, they don't have the side view. Hindi tayo tulad ng ibang, like yung fish, di ba? Mayroon silang side view. Yung mga owl, they can see for a wider perspective or angle compared to us. But as humans, matindi ang ating blind spot. All the more gives us the idea we should be dependent to our Lord our God. And when we say correction or yung pagtatama sa atin, we can look at contests. Like, kung alam niyo po, yung, di ba, sa mga Filipino, mahilig tayo sa mga contest, di ba, yung mga X Factor, yung something about mga kanta. At pag tayo ay kumanta, or may sinalihan tayong contest, normally may judges, di ba, may mga hukom, may mga tagapag tingin kung tama ba o mali ang iyong ginawa. And kapag ikaw ay natapos sa performance mo, kahit sinabi ni mama at ni papa mo, ni tito mo na ikaw ang the best na singer, ikaw ang best na actor, pero pagharap mo doon sa mga kurado, sa mga judges, they will tell you what's missing, what you did not do well, and what you did well. Sasabihin nila sa'yo. Why? Because there are things that you cannot see for yourself. Diba? Sasabihin nila, ay, teka, yung kanta mo parang hindi yata pang contest, pang dapat dyan na lang sa inyo, sa inyo na lang, kumanta ka na lang, wag ka na muna dito kasi kailangan po mag-practice, or more training. You can do better by practicing on these notes, diba? Using these instruments, and so that you can further hone your talents or your skills. Sometimes it's painful for us to hear na tayo ay kinokorek. And that is the truth. Because truth will set us free. And sometimes sa pagkakalaya natin sa ating pagkakakulong, di ba, sa mga bagay na ating pinaniniwalaan, yung ating pag-alis sa ating kinalalagyan is sometimes it's a painful process. But that process we must undertake, and so that we will be able to follow the Lord. At sa buhay natin, we need correction. Kapatid, isa ba tayo doon sa mga tao na ayaw na tayo ay tinatama o tayo kinukorek? Kapag tayo may nagagawang mali, hindi tayo papahayag at hindi ako pa pwedeng magkamali kasi tama ako, perfecto ako. And all the more, you should understand, kapatid, maybe you're not following God, maybe you're not following Christ because you have your own thinking, ikaw lamang ang tama. Kaya nga hindi tayo perfecto. We were made in the perfect image of God. That's the truth. But there's only one perfect being, and that is God Himself. Tayo po, kapatid, we are not perfect. We can never be perfect. We need God in our lives to remind us, to tell us the truth in our lives. Kasi kung hindi natin siya kasama, kung hindi natin siya katuwang, hindi natin magagampanan ng ating buhay ng tama. Magkakamali at malalaglag tayo sa kamalian. But with Him, there is righteousness, there is that correction para mailagay tayo sa tamang landas. Wala yung pinagkaiba, di ba? Kahit na magaling kang driver, without Waze or someone na nakakaalam ng lugar, pwede ka pa rin maligaw, kapatid. Di ba? Kaya nga kailangan mo ng direction. Saan po ba papunta rito? Saan po ba papunta ron? You do not know everything. We cannot know everything. We need
God to tell us what is wrong and what is right. Di ba? Kaya nung nakaraan, binanggit natin si Eva at Adan na parang ang hirap sa kanila na binigay na sa kanila lahat. Lahat ng prutas, kainin niyo, lahat ng gulay, bigay ko na sa inyo yan. Gawin niyo na lahat ng gusto niyo, but there's only one thing that you cannot do, and that is to eat the forbidden fruit. Hindi naman dahil sa pinagbawal ng Lord yun, dahil ayaw ng Lord na makatikim sila ng ganung klase ng prutas. But it was a test for them to have faith in God and to follow Him no matter what. Pero ano po nangyari? Nung tinukso sila ni Satan, sabi ni Satan kay Eva, teka, bakit hindi mo subukin to? Hino-hold back lang sa'yo ng Lord to eh. Para makuha mo naman, maranasan mo yung karanasan na to, experience na to, ma-experience mo naman sa buhay mo. Then kapag natikman mo, malalaman mo na mas magaling ka pa sa Diyos. Ano po nangyari? Kayabangan, pride. Yung po nag-come in sa buhay. It came into the life of Adam and Eve that they have forgotten that they are below God. That they were below the standards of the living God. That there is still a higher purpose than them. Yun po kasi yung gustong gusto ni Satan eh. Kasi si Satan, the angel of light, the servant of God, servant to ng ating Panginoon, to si Satan, si Lucifer. Pero nung sobrang pinupuri na siya ng mga ibang angels, hindi siya makapayag na mas mataas pa sa kanya ang Diyos. Gusto niya mas maging mataas siya. And so, when he realized that he cannot be above the powers and the might and the grace of God, he ascended to the throne para labanan ng Diyos. He didn't want correction. He didn't like na siya'y tinatama sa kanyang posisyon, sa kanyang kalagayan. But it was actually for his own protection. Just like all of us. When God corrects us, it's for our own protection. Kasi pag tayo lumagpas sa ating limits, wala po yung pinagkaiba sa sasakyan. Mababangga ka kapatid. Kahit ano pang gusto mong gawin, ang limit na sasakyan mo ay ng gantong speed lang. Di ba? Pag dumaan ka sa NLEX, sa SLEX, sa EDSA, may speed limit. Hindi mo pwedeng lagpasan yung pag lumagpas ka, may mababangga ka, may mapapahamak. Okay, ikaw mismo, pwede kang mapahamak. And God wants us to follow Him. But God also wants us to listen to Him when we are being corrected. Para mas maintindihan natin kapatid, tingnan natin sa Proverbs 15:5, 12, and 32 in the New King James Version. It says here, a fool despises his father's instruction, but he who receives correction is prudent. A scoffer does not love one who corrects him, nor will he go to the wise. He who disdains instruction despises his own soul, but he who heeds rebuke gets understanding. Kapatid, kung gusto natin tayo tumalino, tayo gumaling, tayo magkaroon ng wisdom, ng kaalaman sa ating Panginoon, dapat matuto tayong tumanggap ng correction. Kapag tayo hindi tumatanggap na tayo nagkakamali, na tayo nagkukulang, na tayo nagkakasala, that's a problem. Pero sabi ng Panginoon dito, ayaw mo sa sarili mong kaluluwa kung ayaw mo kinokorek ka. Anong ibig sabihin nito? Willing na willing kang mapahamak kapatid, na mapunta ka sa impyerno kasi ayaw mong itatama ka. Kaya kung tayo kapatid ay Kristiyano na, kung tayo ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesus, then we should ask ourselves, are we allowing ourselves to be corrected or hindi tayo papayag? Masyadong balat sibuyas tayo na pag tinamaan tayo ng salita ng Diyos, ay hindi na ako aatin ng church, ay hindi na ako makikinig dyan, ay hindi na ako makikisama kay brother or kay sister kasi nasaktan ako. Pero bago mo naisip yung sakit or yung nasaktan ka, did you ever look at yourself, at ourselves, tayo, tinignan ba natin ang ating mga sarili? Baka may pagkukulang din ako. Baka the Lord is telling me something, baka mapahamak ako na pag hindi ko to pinayagan, na ako'y makorek, baka ako'y mapasawalang bahala, mapahamak. Di ba walang pinagkaiba sa ating mga anak, sa ating mga nakababata sa atin, mga pamangkin, mga apo. Sometimes we are telling them, wag mo muna madaliin, dahan-dahan ka. Kasi baka mapahamak ka dyan. Diba? There's a reason why the elders are telling us to heed advice, to follow their advice. Because they've been there, nagkamali na sila. Sila ang una nagkamali, bago ka pa nagkamali. And yet there are people na ayaw may ko-correct. Ay hindi, tama, hindi ka tama, ako tama ako. Huwag mo kong pangunahan, alam ko na ang aking gagawin. At ano po ang katumbas nun? Kapahamakan. God wants us to, for us to follow Him,
But in following Him, there are times that we will be corrected. Yes, there are things that we are doing right. Totoo yung kapatid. God bless sa'yo. If you're doing things right, then God bless you more. May God reward you. May God bless you. But there are times that we make mistakes and we need to be corrected by the Lord. Ano bang mas maigi? Yung tayo ba i-correct ng Panginoon o i-correct pa tayo ng ating circumstances? Diba mas mahirap? Na kinorek ka ng circumstances mo, naranasan mo na nahirapan ka, nagdusa ka, tsaka ka nagbago. Di ba mas gusto mo na narinig mo sa salita ng Diyos, nabasa mo sa Biblia, teka, sabi ng Lord, bawal to, ba't ko gagawin to? Kasi nagkamali ka na, nadapa ka na, bumagsak ka ron, napahama ka na, wala lahat ng rewards mo, and then sasabihin mo, sana hindi ko na to dinaanan, sana hindi ko na to dinanas. Di ba kapatid? Mas maigi na nakinig tayo from the very beginning, from the very start. But most of us will not do that, will not allow it because ang tindi ng ating mga pride. And ako, I've encountered a lot of people who will not learn to listen, even to forgive people. Na parang pagka magagandang bagay pinag-uusapan, pag blessing, pagka righteousness ang pag-uusapan, yes, I'm with you, brother. I'm with you, sister. But pag pinag-usapan yung itama natin to, mag-forgive tayo, let us repent of our sins, ay ayoko na makinig. Sin zone ka na lang. Titignan ko na lang message mo, pero wala akong reply. Diba? Sa tingin nyo, si brother ba nasaktan talaga doon or si sister? No. Ang nasaktan doon si Lord. Because the Lord is only using messengers to share to you the message, but the message is not from the man or woman, but it is from the Lord. Sa Panginoon galing ang mensahe niyan. So when you are receiving messages of correction, especially if you made something wrong or you did something wrong, listen to the Lord, kapatid. It is for your own good. It's not for you, it's not for the Lord, but it is for you and me, for all of us, para sa ating kapatid, so that tayo ay magbabago. So kapatid, lahat tayo mga Kristiyano, lahat tayo mga anak ng Diyos, mapapastor ka, mapa-singer ka, mapa-attender ka, mapa-usher ka, ano man ang ginagawa mo sa kaharian ng ating Panginoon, kapatid, we are all susceptible, we are all allowed to be corrected ng ating Panginoon. Walang pong bida dito kundi ang ating Panginoong Diyos. So if we are wrong, let us be reminded of the Word of God. Of course, let us go back to the Word of God. And let us correct gently. Huwag mo sabihin na parang, ay masama kang tao, pupunta ka na bukas sa impyerno. Hindi ganun, kapatid. Correct gently, with love, with affirmation. Alam mo, nakita ko naman okay naman itong mga actions mo dito eh. However, this is wrong, kapatid. And ako, nag-aalala lang ako sa iyo, concerned ako sa iyo. So I hope you will listen to my advice. It's not for me, but it's for you. And I hope na maging maayos ang iyong sitwasyon. But if you follow or if you listen to my advice or not, it's up to you. It's not up to me. No? For your own good lang naman yung kapatid. So say it in a nice way. Say it in good words, not condemning people. Diba? Maraming tao na kapag nagsabi, kinokorek ko siya na parang, ay hindi, katapusan mo na. Parang ganun. Wag to that level, kapatid. Learn to show your correction with love. Kasi most of us, that's why people are not already not listening anymore to us, is when we say things na tama, ay not in a nice way, not in a good way. No? However, baka naman kapatid, puro good way na ang na-receive mo. Puro mga gandang salita na na-receive mo, pero hindi ka pa rin nagbabago. Then you should ask yourself, baka kailangan ka ng paluin, kapatid ng ating Panginoon. I mean, do you have to be reminded so many times or do you want to be destroyed by the Lord? Di ba? Mas gusto mo na be reminded na lang. Kasi tayo ay paluin ng ating Panginoon. Mas mabigat yung kapatid na tayo ay nawala sa grasya ng ating Diyos at tayo ay mapahamak. Di ba? Do not let yourself be judged by the Lord sa panahon na yun. Di ba? Kaya may mga nagsasabi, only God can judge me. Tinatato pa nila sa kanilang katawan. Nilalagay nila sa mga t-shirt nila, only God can judge me. Kapatid, bago mo sabihin yung only God can judge me, you have to be careful. Kasi when you say only God can judge me, pag dumating na ang judgment ng Lord, baka kapahamakan yun. Diba? Let the Lord correct you first before being judged. Kasi yung judgment ng Panginoon, mabigat yun. When we are wrong, when we sin against the Lord, when we are making mistakes, it's better to repent
Humingi tayo ng tawad. And so that when the judgment of the Lord comes, makaliligtas tayo. Diba? Magaan lang, kapatid. Kaya nga importante sa Panginoon yung repentance and change. Another verse na binigay sa atin ng ating Panginoon is Proverbs 12:1 in the NIV version. Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Sorry for the term, but this is not my word. This is from the Bible. Those who do not want correction, yung ayaw tinatama, ay stupid daw. Tayo ba yung kapatid? We don't want to be corrected, that God calls us stupid. Diba? Sometimes when I look at the Bible itself, napakabigat, napakahirap, kasi ang sasakit ng mga salita minsan ng Panginoon pag tumama. But this is the reality of the Word of God. The truth of the Lord is really hurtful sometimes. But that pain, it causes us to change for the better, para mapatama tayo, para tayo ay mapabuti. Why? Because we need to surrender to the Lord. There's a reason why He is Lord and we are His servants. We must follow Him by surrendering to Him. Kailangan mong kapatid isurrender ang buhay mo sa Kanya. If you will not surrender to the Lord, ang sinong bida sa buhay mo? Ikaw. Tayo ang magiging bida. At pag tayo ang bida, ano mangyayari? Sabi ko nga kanina, may blind side. There are places in our lives that we cannot see, that only other people can see. Kaya minsan, na-addict na pala tayo sa isang bagay. Let's say, na-addict na tayo sa isang bisyo. Yung kamag-anak mo magsasabi sa yung asawa mo, yung kapatid mo, yung anak mo, o yung magulang mo, teka, na-addict ka na rito sa ganitong inumin, na-addict ka na sa ganitong pagkain, na-addict ka na sa ganitong bisyo. Don't go there kasi baka magkasakit ka. Diba? Because they care for you, they love you. And so the same with the Lord. Sa tingin mo, sino mas mahal ka? Si Lord o yung tao? Of course, si Lord, kapatid. Mas mahal tayo ng ating Diyos sapagkat tayo ay nilikha niya with fear and trembling. Nung ginawa tayo ng ating Diyos, mahal na mahal niya tayo na may takot at panginginig ng kanyang kamay habang ginagawa tayo. Habang nilililok niya tayo sa tiyan ng ating mga nanay, grabe yung care ng ating Panginoon sa atin. And so He loves us so much that He wants to correct us. But there are times in our lives that we are not listening. We think that we are so wise, we are so magaling, so mayabang and all, that we forget that God looks at people who do not want correction as stupid people. Fools, sabi niya in other translations. Kaya minsan nakaka-encounter ako sa social media, sa Reddit, pag may connect ako, sinasabi ko sa kanila, they thought that they were wise, they became fools. Sasabihin nila, do you know, when you call your brother a fool, that you will go to hell? Yes, that is the true word, but you are not saying it in context. When you say a fool to your brother, because gusto mo lang siyang sabihin na siya ay walang isip, then that is wrong. But when you are saying the word of God, in return, that is correction. Rebuke ang tawag doon, kapatid. Nire-rebuke ka so that you will do the right thing. Para hindi ka mapapahamak. And yung mga satanist, paborito nilang i-quote yan, yung mga satanista, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, pag sinabihan silang fool, they will say, di ba sinabi ng Lord sa Bible, anyone that you call when you call your brother a fool, then you are in the danger of hell. Di ba? That's out of context. Let us be reminded, the mismong Lord nagsasabi, whoever hates correction is stupid. This is not my word, kapatid. This is the word of the living God. Nung bakit ganito kabigat ang binibigay sa atin ng ating Panginoon? This serves as a warning for all of us to follow the Lord no matter what. And when we are being corrected by the Lord in our lives, in our experiences, from other people, even from the Bible itself, we must listen. Sometimes, pinaparinig ka na ng Panginoon ng praise and worship sa isip mo, merong LSS, Last Song Syndrome, na hindi mo naman kinakanta, pero narinig mo yung kanta. To remind you, God is reminding you, bringing angels upon you to sing songs upon you para lang magbago ka. Pero you're not listening until mapahamak ka. God loves us so much na ayaw niya tayo mapahamak. Kaya ganun ka painful minsan ang kanyang salita to be a reminder, kapatid. Diba? Bakit, kapatid, napansin mo, bakit kulay pula ang stoplight? Aside from being the longest bandwidth or length of bandwidth ng mga light, no? And light colors, kumbaga, ay yung red, it serves as a warning for us.
Imagine mo kung nakalagay na warning ay puti, sigurado hindi mo papansinin yun. But because it is red, mag-i-stop ka na kagad sa malayo pa lang kasi nakita mo red, there's something wrong here. Red. Diba? Kaya karamihan ng mga warning nakalagay lagi red to make us remember that there's danger. Ganito rin ang ating Panginoon. It makes us feel pain. Sometimes we are being hurt and all. To remind us, paalala sa atin na huwag tayong magkamali sa parte na to. That we are being corrected by the Lord because He loves us so much. Remember Judas, di ba? Tandaan natin, ano ba nangyari kay Judas, kapatid? He was part of the 12 disciples, 12 disipulo ng ating Panginoon. But what happened to him? Ano nangyari sa kanya? He hated correction. Ayaw na ayaw niyang siya itatama. Ano po nangyari sa dulo? He lost his salvation. Yung kaligtasan na makapunta sa langit, balang araw, nawala pa sa kanya. Katabi mo na ang ating Panginoong Diyos, nawala pa. Kasama mo na siya, kumain ka na kasama niya. Kaya minsan may mga nagsasabi, siguro kung nandun ako sa piging ng ating Panginoong Jesus, baka hindi ako naging ganito buhay ko. Baka naging okay ako. No, kapatid. Search your heart, baka mamaya hindi ka nakikinig sa Lord. Baka matagal ka ng Christian, born again ka na, pero hindi ka nagbabago. Kasi malinaw dito, si Judas, katabi na ng Diyos. Pero hindi pa siya nakapunta sa langit. Kasama niya ng kumakain. Diba? Even in the Last Supper, nandun siya. Pero hindi siya nagbago. Anong nangyari kay Judas? Anong nangyari kay Judas? Bakit hindi siya nagbago? Diba? What happened to him? In John 12:4-6, it says here, then one of his disciples, Judas Iscariot, who was about to betray him, said, why wasn't this perfume sold for 300 denarii and given to the poor? He didn't say this because he cared about the poor, but because he was a thief. He was in charge of the money bag and would steal part of what was put in it. Meaning dito sinasabi ng Panginoon, magnanakaw po si Judas. Si Judas ay nagnanakaw ng ikapu, nung tithes ng church ng Lord. Kaya gagalit ang Lord sa mga nagnanakaw sa ikapu, sa tithes niya. This is not for our own consumption para yumaman tayo bilang pastor, yumaman bilang church, o yumaman bilang mga tao ng ating Panginoon. Ang pera ng Panginoon ay para sa Panginoon, para sa kanyang gawain. Hindi yan para sa atin. Huwag natin isipin yun na pampayaman natin yan. So si Judas, nainis siya. Kasi nakita niya, yung babae, sabi sa ibang theory at ibang scholar, sabi nila si Mary Magdalene yun. Hinuhugasan po ng shampoo ang paa ng ating Panginoong Hesus. Mahal ang shampoo noong unang panahon kasi tumbas daw ng isang taong sweldo ng isang manggagawa, isang worker. Ganun kalaki ang presyo ng shampoo. Ngayon, magkano na lang ang shampoo, di ba? Nagmahal na nga eh. Dati para 3 pesos, 2 pesos. Ngayon, alam ko parang 10 pesos, 8 pesos na ngayon. Mahal na. Correct me if I'm wrong. Hindi ko alam yung presyo ng sachet ng yung isang paraso kasi bumibili ka sa mall. But during that time, napakamahal. Isang taong sweldo. So sabi ni Judas, teka, bakit sinayang ang shampoo sa paa mo? Rabbi. Sabi niya, tandaan natin si Judas, he never called Jesus Christ Lord. He always called him only Rabbi or teacher. So mataas ang pride. Mayabang po ito si Judas. So sabi niya, bakit pinayagan mo hugasan niya yung paa mo? Sayang ang pera. Sana ipinambili na lang. Diba? At pinamigay sa mga mahihirap, sa mga poor. But the Lord Jesus Christ saw through his heart. Nakita ng ating Panginoong Hesus yung kanyang puso. He's not really doing it para sa kawang gawa. Sabi niya, huwag mo siyang husgahan sa kanyang ginagawa itong babae na to. Sapagkat hindi mo alam, hinuhugasan niya ang aking mga paa. Sapagkat darating ang time na ako ay kukunin, mawawala. At siya ang hinuhugas sa aking katawan. This is a ceremony for me because I will die and one at a time I will rise again, 'di ba? After 3 days. So ganun po nangyari. Nakita ng Panginoon yung pagkatao ni Judas. Pero ano po nangyari kay Judas? Nung pinagsabihan siya ng Panginoon, huwag mo siyang pagsabihan, hindi nga siya sinabihan na na magbago ka Judas, ninakaw mo yung pera dito, hindi ganun. Ang sinabi sa kanya, Lord, huwag mo siyang husgahan. Pero napikon si Judas. Ayaw na correct. Nagalit siya agad. So, ayaw mo pala sa akin. So, pupunta ako dun sa mga Pariseo, sa mga Pharisees, sa mga totoong rabbi. Lalapit ako sa kanila para ipagkanulo ka.
Kapatid, ganun po ang nangyari kay Judas. He lost his salvation because ang yabang niya. Ayaw niya makokorek siya, ayaw niya na sabihin na nagkamali siya. Kapatid, mabigat bang tanggapin na tayo ay minsan ay nagkakamali? Lahat tayo ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon. When you become born again, you are not perfect, kapatid. It doesn't mean that you are perfect. That's all the more that you need Christ. Kasi hindi mo nga kayang baguhin ang sarili mo, kaya kailangan mo ng Diyos. Kasi masama kang tao. Masama ako, masama tayong lahat. Walang mabuting tao sa harapan ng Diyos. Yan ang tatandaan mo, walang perfect na tao sa harapan ng ating Diyos. That's why you need Christ. And when someone says na siya ay banal at siya ay sambahin nyo sapagkat siya ay santo at hindi siya nagkasala, I'm pretty sure that God, that woman or man will go to hell because you cannot save your own self by your own righteousness. There's only one man in this world na hindi po nagkasala. At sino po yun? Ang ating Panginoong Jesus. So kapatid, when we are being corrected, God loves us. Mahal tayo ng Diyos. Let us listen to Him when He tells us something that we are in the wrong, then let us examine our hearts and ourselves. May pagkakamali yata tayo nagawa. May pagkukulang yata tayo sa parte na to. That's why every day you must pray to God, ask for forgiveness. Lord, if there's something in me that I've done wrong, patawarin mo ako. Baguhin mo ako, kailangan kita. Huwag natin gayahin si Judas. Katabi niya na ang Panginoon. Kinorek siya sa pansandalian lamang, ano pong ginawa niya, nagalit siya. Ayaw niya siya ipapagsasabihan. Kaya ito po yung pagkakaiba ni Pedro at ni Judas. Kasi parehas naman silang kinorek ng Panginoon eh. Actually, yung kay Peter, mas mabigat pa kasi direkta. Sinabi ng Panginoon sa kanya. Diba? May pagkakanulo mo ako 3 times. Kay Judas nga, sabi nga ng Panginoon, diba? Isa sa inyo rito, sa mga kumakain in the Last Supper, sa inyong 12 rito, ang magtatraidor sa akin. One of you will betray me. Hindi sinabi ng Panginoon na ikaw. Pero kay Peter, diretsahan, sinabi ng Panginoon, 3 times, Peter, Pedro, ipagkakanulo mo ako. Harapan na. But how Peter responded was different from the way that Judas responded to the correction of the Lord. Kaya ano po nangyari? Naging church leader po si Peter. Sa kanya po pinagkatiwala ng Panginoon ang first church during that time. Ang mga manggagawa ng Panginoon sa kanya lumalapit for advice, for prayers. He became the leader, and then after that si Paul, di ba si Pablo, to the Gentiles, to the Jews, or to the Jewish people, it was Peter. Could have been Judas. But no, he did not receive that calling and anointing from the Lord. Why? Because he rejected the correction of the Lord. Kapatid, be careful. When God is correcting you through the Bible, through people of the Lord, sa mga anak ng Diyos na nagko-correct sa'yo, through the songs of the Lord, maybe sometimes God is correcting you when you are dreaming, hindi mo alam. Be sensitive kapag tayo ay binabago ng ating Panginoon. And do not reject pag tayo kinokorek ng ating Panginoon. So follow Christ, kapatid, and do not reject His correction. So focus points na binigay sa atin ng ating Panginoon, kapatid, ay number 1, listen to wisdom. Tayo ay makinig sa karunungan ng ating Panginoon. Huwag tayo magmagaling na kaya natin lahat ng bagay, na alam natin lahat. We are not perfect. We need God. We need other people. We need other brethren, mga kapatid natin sa ating Panginoon. Hindi lang si pastor, kundi si brother, si sister, anyone who is God-fearing, we need them to show us love, to pray for us, to correct us when we are wrong. And that's okay. That's how the Church of God, the body of Christ, functions. Hindi po tayo mga perfectong tao. Pag perfecto tayo, hindi na natin kailangan ng Diyos. So listen to wisdom. That's number 1. Number 2, if you follow Christ, don't say it. Do it. Huwag mo sabihin na, ay, born again lang ako. In religion. Hindi to religion, kapatid. Ito yung relasyon sa ating Panginoong Jesus. Dapat, kapag ikaw tumanggap na sa Panginoon, binago ka dapat. Nagbabago, binabago, araw-araw, segundo, minuto. Kapatid, pag walang pagbabago sa'yo, after so many times ka nang pinagsabihan, matakot ka. Baka kailangan mo ulit tumanggap sa Panginoon. Baka kailangan mo umiyak ulit sa Panginoon. Kasi your heart is being hardened. Nagiging bato, nagiging bakal lang iyong puso. Nawawalan ka ng fear of God. Huwag mong gayahin si Judas. Could have been, would have been, pero ano po nangyari? Nawala lahat sa kanya. Diba? Napunta pa siya sa impyerno. Nasayang.
Diba? Huwag nating sayangin ang salita ng ating Diyos. Let us follow Him. So if you follow Christ, if you follow Jesus, huwag lang sa salita. Gawin mo kapatid, magbago tayo. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon pag may nagawa tayong pagkakamali. Pag may nagkamali sa atin, patawarin natin. Tingnan din natin sa atin ng ating sarili, baka may pagkukulang tayo. Let us search ourselves. Yet, baka meron tayong mga pagkukulang at pagkakamali. And so the Lord can work on our lives. Di ba? And so susunod natin dito ay yung first focus point. So ano po yun? That is, listen to wisdom. Makinig tayo sa karunungan ng ating Panginoon. Kasi on our own, we cannot do it, kapatid. We should always be dependent to our Lord, our God. That's why He is Lord. In Proverbs 1:7 in the ESV version, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Ayan. So marami sa atin, sabi natin takot tayo sa ating Diyos. Takot ako sa Lord. Yes. Takot ako sa ating Panginoon. Pero kapag tayo itinatama na, pag tinuturuan tayo ng tama ng salita ng ating Diyos, nagagalit tayo, we despise. Ayaw natin na tayo binabago, ayaw natin na atin tayo inakokorek. Pero sinasabi dito ng Panginoon, we are fools. Diba? Mangmang sa Tagalog. Tayo ay mangmang kapag hindi tayo tumatanggap ng wisdom ng ating Panginoon. Sapagkat sino mas matalino sa atin, tao o Diyos? Of course, ang Diyos. Mas alam niya lahat ng bagay, nakikita niya. Can you see on the Spirit? Diba hindi tayo makakita sa Spirit, hindi mo alam, katabi mo na mga puro demons na. Pinapaligiran ka, tinutokso ka, ginugulo ka. Hindi mo alam, kailangan mo pala ang ating Panginoon, nagmamarunong pa tayo. Diba? All the more, when we are facing things in our lives, in our experience, let us all the more look upon the Lord our God. Dapat tayo mas lumapit sa Kanya. Hindi yung kapag meron nangyayari sa ating buhay, lalo tayong hindi nakikinig. Lalo tayong tatakbo palayo. Gayun nga lang, dapat pag may problema tayo, lalo tayong lalapit sa Panginoon. Lalo tayo magpa-pray, magdadasal, Lord, tulungan mo ako. Kailangan kita. I don't know what to do. I need your guidance. I need your advice here. Help me. Lead the way. Prepare the way for me. And so that I can walk safely, Panginoon. Di ba ganun ang ginagawa ng mga prophets? Ganun ang ginagawa ng mga early church leaders? Before they go, they pray. They ask the Lord for protection, for wisdom. Bakit di natin gagayahin sila? Di ba? Pag kinorek sila ng Panginoon, iyak lang sila sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako, nagkamali ako, nagkulang ako. Hindi sasabihin nila na, bakit mo ko i-correct? Alam ko na to. Marunong pa ako sa iyo eh. Di ba? Dapat hindi ganun ang attitude natin, kapatid. Lalo tayo dapat maging humble, kind. Lalo tayo dapat maging low-hearted sa ating Panginoon. Hindi nagmamarong at nagmamagaling. Ayan. Let us read Proverbs 8:10-11. Take my instruction instead of silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than jewels, and all that you may desire cannot compare with her. Ayan, so, sabi ko nga kanina, karamihan sa atin gusto natin yumaman, gumanda ang buhay. Pero marami rin sa atin ay hindi natin gusto yung wisdom ng ating Panginoon. Wala namang problema kung tayo gusto natin maging blessed tayo, maging maganda ang ating buhay. Because God wants to bless us. God loves us and He wants us to be blessed. Totoo po yan. Pero, mas mahalaga daw ang karunungan, ang wisdom, kaysa sa kayamanan. Kapatid, kapag wala kang wisdom, wala rin saysay ang ating buhay. Let us remember that people are being remembered not because of what they have, kung gaano sila kayaman. Di ba? Pag mga artista, mga politiko, paano mo ba sila naalala? Kung gaano sila kayaman? No. You remember what they did. You remember yung kanilang pangalan. Kung ano ang kanilang na-establish na pangalan. Ito ba'y maruming pangalan? Ito ba'y magandang pangalan? Meaning wisdom. Ano ang kanilang ini-action sa kanilang buhay using their own wisdom, kapatid. So in our lives, we tend to look at money only. We tend to look at finances or blessings only. But God is teaching us to not look at money or finances, but to look at wisdom. Because this is more important, sabi ng ating Diyos. Ang mga material na bagay, mawawala, babalik at mawawala, di ba? But yung wisdom, nasa sayo yan. Because if you're wise, you can be blessed. You can be rich by being wise. You can make the correct decisions in your life. Kasi even if you have all the money in the world, baka bukas makalawa ubos lahat yan because you do not have wisdom. Hindi ka wise.
to save. Di ba? If you're wise, you will save money. Hindi ka bili ng bili dito, bili dyan, bili doon. Hindi yung pagka naka-receive ka ng sweldo, naka-receive ka ng blessing, takbo na agad sa pinakamagandang mall. Diba? Bilhin na yung pinakamahal na regalo, pinakamahal na sapatos, pinakamahal na t-shirt, pinakamahal na skirt, pinakamahal na kotse, pinakamahal na bisikleta. Diba? But when you are wise, you will save. Yes, I will desire this one, I will pray for this one, but I will save for the moment kasi marami pa akong kailangang bayaran. And when I have saved enough, then I can go there and I can buy my desired stuff or belonging. Di ba dapat ganon? Bago mo ubusin lahat ng pera, mag-save muna tayo. Plan ahead for the future by being wise. That is wisdom, kapatid. Wisdom is without wisdom, we cannot make correct decisions. Yun po ang nangyayari sa atin. So the Lord is teaching us to be wise. And to be corrected is being wise. Diba? If you accept correction, you are wise, kapatid. You gain wisdom like jewels, kapatid, sabi nga ng ating Panginoon. Yan ang kayamanan natin. Kaya pagmasdan natin yung ano yung pagkakaiba ni Saul, ni King Saul at ni David. Nung pinagsabihan siya, nagalit siya, napikon siya. Diba sabi sa kanya, Saul, King Saul, ang instruction sa ng Lord dito, sabi ni Prophet Samuel, ubusin niyo lahat ng babae, bata, animals, halaman, at kahit ano man nabubuhay sa lugar na to. Dahil ba sa ang Diyos? Hindi. Tinuturuan si Saul na gawin niyo kasi lahat ng tao to ay sumasamba sa mga demons. They are worshiping demons. They are sacrificing their kids or their children to Satan. And so the Lord wants to end their race, yung kanilang lahi, na tapusin ng Lord para hindi na pamarisan at makapagsalin lahi pa ng kasamaan. That's the plan of the Lord, so that the curse will be lifted up from the land, para mawala ang sumpa sa lupa na ito. And yet nagmagaling po itong si Saul, si King Saul. Sinave niya yung mga babae at bata at nagtira siya ng mga ilang masasarap na mga animals, yung mga baka, para ihahanda, sacrifice daw sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, di ba? To obey is better than sacrifice. Sometimes na paborito natin humingi ng tawad eh. Kaya sa humingi ng tawad, dapat nag-obey na tayo, kapatid. Yun dapat ang ating gawin. Sumunod muna tayo sa Panginoon bago tayo humingi ng tawad. Kasi kung nauna tayo nag-obey sa Panginoon, hindi mo na kailangang humingi ng tawad. So ganito po nangyari kay King Saul or kay King Saul. Kay Haring Saul. Sinabi sa kanya ni Samuel, di ba sinabi ko sa iyo na sundin mo ang ating Diyos? Yes, sumunod naman ako. Sinunod ko ang bawat utos ng Diyos to the letter, to the dot. Sabi niya gano'n. Sabi sa kanya ni Samuel, ano yung narinig kong iyakan ng mga tupa? Bakit may narinig kong iyakan ng mga tupa at saka mga baka? Di ba sinabi sa iyo ng Panginoon na ubusin mo lahat ang kanilang lahi upang sila'y mawala sa lupa na to at hindi mawala na ang sumpa sa lupa na ito? Di ba? Dahil diyan sa ginawa mo, kinukuha na ng Panginoon ang kaharian mula sa iyo at ibibigay sa ibang tao. Yan. Because Saul did not like correction. Dapat from there and then pwede siya nagbago eh. Di ba? Sinunod mo ba ang sinasabi sa iyo ng Panginoon? Ano ang dapat na reaction ni Saul? Naku, Panginoon, patawarin mo ako sa akin naging pagkakamali. Samuel, please pray for me. I've sinned against the Lord. Di ba? Pero hindi, anong ginawa niya? Ano naman kasi sayang yung mga choices na baka at saka mga tupa. Isinacrifice namin sa Panginoon. So, hayaan mo na yun. At least bigay natin sa Panginoon. Ano nangyari? Hindi siya nakinig sa correction. In comparison to David, to King David, during his time, matindi pa yung kasalanan niya. Nagkasala siya kasi nagkaroon siya ng adultery. Nagkasala siya ng matindi. Sa pagkakaroon niya ng pangangalo niya, napatay niya pa yung asawa ng kanyang nakasiping, si Bathsheba. Sa pagkakamali nito kasi ayaw niya malaman ni Uriah na nagkasala siya, na ipapatay niya para hindi malaman ng katotohanan. And so when Prophet Nathan came to his palace, to the kingdom of Israel, sabi niya, merong isang mayaman at isang mahirap. Yung mayaman ay pag-aari niya na lahat ng bagay. Nasa kanya na lahat ng tupa sa buong kingdom. Pero itong isang mahirap, meron lang siya nag-iisang tupa. Pero itong mayaman, hindi siya makapayag na inggit siya. Kinuha niya pa yung tupa, yung sheep na itong isang mahirap at kinuha niya, niluto niya itong tupa. Kawawa naman yung mahirap.
Mahal na hari, ano po ang inyong gagawin sa pagkakataon na ito? Sinabi ni Nathan kay David. Sabi ni David, truly as I live today, death shall come upon that man. Dapat mamatay ang tao na yan na kumuha ng tupa ng kawawang tao na yon. Sabi ni Nathan, ikaw yon, mahal na hari, na kumuha ng tupa na hindi sa'yo because you have sinned against God. Prophet Nathan did not specifically said that David sinned against the Lord by having adultery. Tandaan natin, hindi sinabi yung adultery. Sinabi yung tupa. But David recognized in his heart that he sinned against God. He sinned. And when he sinned against God, he said, I have sinned. I have sinned against the Lord. The Lord forgive me for I have sinned. David recognized it, kapatid. And he wanted to be corrected. Yes, there were consequences to his sin. Nagkamali siya, maraming kaparusahan na nangyari. But God honored his repentance, kapatid. That's the main difference. Kapatid, kapag ikaw ba'y na-correct, kapag ikaw ba'y tinatama sa iyong pagkakamali, humingi ka ba ng tawad? Nagbabago ka ba? Or are you like Saul, na ayaw mong babaguhin ko o itatama ka? So this is very important for all of us, kapatid. A lesson for us to look into. Mas matindi yung kasalanan na nagawa ni David. Nakapatay siya, nangalunya siya, nanguha siya ng asawa ng may asawa. Si Saul, hindi lang siya nakinig sa Lord. Hindi niya pinatay yung pinapapatay sa kanya. But the Lord said, David is a man after my own heart. Why? Because he is humble. He is humble. He is lowly heart himself that he is allowing correction. Kapatid, dapat maging katulad tayo ni David. Not of the sin of that David committed, but of his humility to be corrected. So follow Christ, let yourself be corrected. Number 2, if you follow Christ, don't just say it, do it. Kapatid, dapat hindi tayo Kristiyano sa salita, dapat sa gawa din. Kasi marami sa atin born again, pero hindi born again sa gawa. Sa harapan ng mga tao, kapitbahay natin, nakikita kung sino tayo. Sa mga kapamilya natin, nalalaman nila ang ating puso. Dapat tayo mahiya, kapatid, sa ating Panginoon na nakakakita sa atin 24/7. Diba? So don't just say it, do it, kapatid. In James 2:17, ESV version, so also by faith itself, if it does not have works, is dead. So kapatid, we are in danger of losing the gift of salvation if we do not have the works. Kasi kung sasabihin natin na tayo ay born again, baka hindi talaga tayo ligtas, kapatid. Kasi hindi natin pinamumuhay ang salita ng ating Panginoon sa ating buhay. Born again lang tayo pagka mayroong salita ng Diyos. Pero after na ng salita ng Diyos, back to basics na naman tayo, back to the nakagawian na naman tayo. Dapat magbago tayo, kapatid. When we are being corrected, let us be corrected. Accept correction, accept righteousness of the Lord. Let us recognize na mahina tayo at kailangan natin ang ating Panginoon na buhay. In James 2:20, in the NASB version, but are you willing to acknowledge, you foolish person, that faith without works is useless? Grabe, matindi talaga to si James, no? Yung apostle ng ating Panginoon, itong apostol na si Santiago sa Tagalog, si James. Ang bigat ng mga salita niya. And when I see his wordings na binigay sa kanya ng Panginoon, sa kanyang book na James, grabe. Faith without works is useless. Sabi niya, you foolish person. Diba? Ikaw na mangmang na nilalang or na tao. Sabi niya ganon. Yung pananampalataya mo ay walang silbi kung hindi mo sasamahan ng iyong aksyon. Kailangan pakita yung pananampalataya mo, yung tiwala mo sa Diyos, yung paniniwala mo sa Kanya, na mayroong aksyon, karampatang gawa. Diba? Kaya nga may kanta, yung binibiro ko minsan yung, meron ako dati naging disciple kasi alam ko yung kalokohan niya, for 2 or 3 years, hindi niya matigilan yung kanyang bisyo. Sinasabi ko sa kanya yung kanta na gusto kong bumait pero di ko magawa, di ba? Tapos nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Reality yan for all of us. Sometimes it's hard for us to change as human beings, as Christians and ourselves. Because we are being beholden by our flesh. Yung ating katawang lupa nag-hold back sa atin para magbago. And so all the more kailangan natin ang ating Panginoong Jesus to deliver us from the gates of hell. Dapat tayo makawala sa powers ng demons ni Satan himself and be delivered
into the hands of Jesus Christ. Dapat tayo magbago, kapatid. Because without work, without action, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon ay walang silbihan, kapatid. Kaya pagka tayo Kristiyano na, dapat sa natin ating sarili, tingnan natin ating puso, nagagawa ba natin ng tama bilang magulang, bilang ama, bilang asawa, babae, bilang nanay, bilang pinsan, bilang kapatid, bilang kaibigan, bilang katrabaho, bilang manggagawa ng salita ng Diyos. Kapatid, ginagawa ba natin ang ating uh, tungkulin sa ating Panginoon, sa harapan niya, sapagkat nakikita niya tayo 24/7. And so we must accept correction pag tayo ay kanyang binabago. And when we talk about that, pinakamaganda example dyan si Simon Magus. Kasi marami sa atin, puro sa salita lamang. Si Simon Magus, he was one of those magicians. No? Sabi nga nila, Simon the Magician. Nakita niya kasi sina Pedro ay nagpapagaling ng mga may sakit. Nagpa-pray over at gumagaling. Sabi niya, teka, okay na business to ha. Pag pinaghinawakan lang nila ng kanilang kamay, nilagay nila sa noo, gumagaling yung mga may sakit. Paano kaya nangyari yun? Pwede niyo ba turo sa akin yung technique niyo na yan para naman ako'y kumita ng pera? Sabing gano'n nila Pedro sa kanya, may you die with your intentions, sapagkat ang gawain ng Panginoon ay hindi para sa makamundong gawain. That's the truth. Most of us look at our Word of God as parang palamuti lamang. Kapatid, ang Biblia sa iyong bahay ay hindi palamuti lamang. Hindi yan dapat nilalagay lamang sa library, sa tokador, sa aparador or sa cabinet. Minsan nasa lamesa. Dapat ang Bible binabasa natin yan. Dapat ang salita ng Diyos ay sinabubuhay natin yan. Inilalagay natin yan sa ating puso. No? And so that ma-apply natin yan. And so that we know na nag-grow tayo in faith in God. Kung tumanggap ka na sa Panginoon at wala nagbabago sa iyong buhay, hindi ka humingi ng tawad sa Kanya, hindi ka nakikinig sa Kanyang salita, then you should ask yourself, why? Diba? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong magpatawad, hindi ka pa rin marunong magbago, di ba? Dapat may changes. There should be levels of changes. Alam naman natin mahirap ang pagbabago. Pero at least may pagbabago. Hindi pwedeng wala kahit isa. Diba? Dapat ganun, kapatid. Let us be reminded of that. Yung takeaway natin dito, conclusion na binigay sa atin natin Panginoon, Jesus transforms. You are not alone. Ready your hearts for the change. So ang ating Panginoon, wala siyang hangad sa atin kundi tayo ay magbago. The process of being born again hanggang makapunta tayo sa langit it's a long process. It takes time. Yes. Pero sa pagbabago na yan, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoon. But we must be receptive. Dapat maging willing tayo to accept correction, to accept the Word of God sa ating buhay. Sometimes it can be painful, sometimes it can be hurtful to us, but it's okay. Hindi tayo dapat balat sibuyas, kapatid. Dapat pag may sinabi sa atin, let us look at ourselves, may nagawa ba akong pagkakamali? Then if wala naman tayo nagawang pagkakamali, let us have a discussion. Kapatid, alam mo, wala naman akong nagawang mali. Mayroon ba? Pakisabi naman sa akin, ano ba yung nagawa kong pagkukulang? Ano ba yung nagawa kong pagkakamali? Diba? Ganon din sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid. It's not every time na mayroong sinabi sa atin na mali tayo, pwede na natin magkaroon tayo ng discussion. Ano ba yung nagawa kong pagkakamali? Let me correct it. Kung wala naman, baka akala nyo lang yun. Hindi naman ako nagkamali dyan, di ba? We want to do what is right, yes. And that's good for all of us. But God is also correcting us sometimes. And we must be receptive to the correction of the Lord our God. We must follow Him, and in following Him, let us not reject His correction. Yung unang verse na binigay sa atin ng ating Panginoon sa conclusion na to, number 1, in Romans 12:2, in the NET version, do not be conformed to this present world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may test and approve what is the will of God, what is good and well-pleasing and perfect. Ayan. So sinasabi ng ating Panginoon, do not conform. Diba? Huwag na tayo sumunod sa mundo na to, but be transformed by the Lord our God. Kasi marami sa atin, we want to go with the flow. Sumabay na lang tayo sa agos na nakikita natin. Baka hindi tayo dapat ganun, kapatid. God separated us for something, for a reason, because we are special. Kapatid, special ka, ako, ikaw, tayong lahat na nakikinig sa ating Panginoong Jesus, na nananampalataya sa Kanya, ay special sa Kanya. You have a purpose, you have an assignment upon this world.
It's not your life is all about you. Of course, God wants to bless you. God wants to make you happy. God wants to see your joy. Gusto niya maging masaya ka. Gusto niya maging maligaya ka. Gusto niya maging magalak ka. Pero you have an assignment. You have a purpose. Hindi ka lamang attendee. Hindi ka lamang attender. Hindi ka lamang spectator. The Lord called you for something in this world, and God wants you to be part of His kingdom. And to be part of His kingdom, you must be a trendsetter, a trailblazer, a life changer. Nasaan tayo dun, kapatid? Are we life-changing sa mga tao? Are we trend-setting? Are we trailblazing na pag nakita ka nila, nakausap ka nila, ay, grabe naman yung kapatid na yun, ano? Hindi ko alam na ganun pala siya. Buti na lang nakilala ko siya, salamat sa buhay niya. Dahil sa buhay niya, makikilala ko na ang Panginoon tagapagligtas. Dati ganito ako, nung narinig ko yung salita niya, yung opinion niya, salamat sa opinion niya kasi napakagandang opinion. Tama yung sinabi niya. Excited ako. Ano kaya yung tungkol sa sinasabi nilang faith? Ano kaya yung born again na yun? Diba? We must leave examples, breadcrumbs sa mga tao, hindi natin lagi nakakasalamuha. That when we see them, that when they hear about us and our words in our lives, they will know na totoo nga may Diyos at tagapagligtas. But for us to be like that, kapatid, we must not conform to this world, but we must be transformed ng ating Panginoon. Dapat magbago tayo. So pag tayo tinokorek, tinatransform tayo ng ating Panginoon. Di ba ang clay, alam niyo ba yung clay? Lalo na yung mga nilalaro ng mga bata dati, nabibili mo pa yun sa mga tindahan yung clay. Ngayon yung clay, sa mall na lang yata nabibili ang clay. Yung tawag nila ngayon, clay-doh. Diba? Hindi nalagay sa buhok. Kasi pwede mong i-bago-baguhin na shape. Pero the reality is, tayo, we cannot get the best shape of our lives. We cannot be in our best shape if we will not be shaped by the Lord. We need to be corrected. Kailangan tayong baguhin ng ating Diyos. So sometimes yung pagbabago na yon, may pain na kasama. But it's okay, kapatid. Trust the Lord. Trust the process of the Lord. Even if it's painful sometimes, it's okay. God will be with you. Hindi ka mag-isa, kapatid. You are never alone. Kasama mo ang ating Diyos. In Revelation 22:14, blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, that they may enter the city by the gates. Ano sinasabi ng ating Panginoon dito? Gustong-gusto niya yung mga taong hinuhugasan ng kanilang sarili. Nagbabago, umaayos, changing, ever-changing. Even if nakasanay ka na rito sa gawin na to, sa gawin mo na ito, you're still willing to be changed for the Lord. Hindi porket nakasanayan mo na to, na tradition mo na maging loko-loko, maging makasalanan. Ayaw mo na, gusto ko na yung makasalanan. Okay na sa akin yung buhay kasalanan. Huwag mo na pakialaman doon. Dito ako masaya. No. God wants us to be changed people so that we can change other people. Kapatid, you cannot be a life changer if you are not changed. Kailangan mo na magbago ka para mabago mo iba. So that when you talk to them, you can give them a testimony. Ay, oo, ganyan ako dati. Alam ko yung sarili ko, mayabang ako eh. Yung puro kayabangan, kaya ngayon, kaharap mo ako. I'm telling you, hindi maganda yung kayabangan. It will not bring you anything right in your life. Better to be humble and so that the Lord will bless you. You want to be blessed? Tanggalin mo yabang sa katawan and the Lord will show you His mercies and His grace and He will reward you one day. Diba? Changed life. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Blessed are those who wash their robes. Yung mga naghuhugas ng kanilang pagkatao, yan ang gusto ng ating Panginoon. Yung nililinis sa atin ng ating puso, ang ating isipan para sa ating Panginoon. It doesn't matter kung ano nagawa mo, kapatid. Sometimes most of us, alam mo yan, mapanghusga tayo ng ating kapwa. Ay, marumi yan, huwag kang lalapit sa akin, ayoko sa'yo. Dapat hindi tayo ganun. You should always be loving and forgiving and humble, kapatid. Always ready to accept and to love people. In Psalm 34:14 and 18, ito yung last verse na binigay sa atin ng ating Panginoon. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Ayan. The Lord saves those who are crushed in spirit. So, ang Lord, mas malapit siya sa mga taong nangangailangan sa Kanya. Sa mga taong umiiyak, sa mga taong wasak ang puso, di ba, ang buhay nila. Kailangan mo ang Panginoon. Sometimes, we look at ourselves, Lord, paano ba ako magbabago? I know I'm a sinner. I cannot do it. I cannot help myself. Bakit ganito ako? Lagi ako nagkakasala sa iyo.
Gusto ko namang magbago, pero hindi ako magbago-bago. Kapatid, iiyak mo yan sa Panginoon. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ng ating Diyos. Gusto niyang ikaw at ako ay magbago. Mas lalong tayo nagkakamali, nagkakasala, mas lalo tayong lumapit sa ating Panginoon. Sapagkat yan ang kanyang hinaantay sa ating lahat. We must allow His correction to come upon our lives, and we can receive His grace to be upon us in our lives. Kapatid, wala po sa atin dapat magmalinis. Tandaan natin na ang churches ng Panginoon, the true body of Christ, is made up of sinners. The Church of Christ is made up of the worst people in the world. Tandaan niyo, kapatid. Huwag mo sabihin na mga perfectong tayong tao. Hindi tayo mga perfecto. We are made of former addicts, former killers, former thieves, former robbers, former rapists, former scammers, former hackers, at lahat-lahat pa ng kasalanan at maruruming bagay. Ganun ang simbahan ng ating Panginoon. Why are we claiming that we are righteous enough na hindi natin kailangan ng ating Panginoon? Kailangan natin ng ating Panginoon, kaya binanggit natin kanina, surrender. With surrender, then there will come change. Pagbabago lamang ay manggagaling sa pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon. Kung hindi mo isusuko ang buhay mo sa Panginoon, hindi ka magbabago. Hindi tayo magbabago. And one best example para sa inyo, before he died, Jeffrey Dahmer was one of the most hated men in America. He was a homosexual and he killed a lot of people. He was a serial killer. He was a serial killer. Marami siyang taong pinatay. Makikita niyo pag hinanap niyo sa YouTube si Jeffrey Dahmer. Pero bago siya namatay, he accepted the Lord Jesus Christ as his Lord and personal Savior. You can say na parang grabe naman, parang unfair. Ang dami niyang ginawang pagkakamali. Bakit ako, ito lang ang pagkakamali ko? Who are we to question the Lord our God? Kung ang Lord pinatawad tayo sa matinding kasalanan na ginawa natin sa ating buhay, sino tayo para manghusga ng ating kapwa? Diba? It is the Lord who will have the final say on all of us. But let's be reminded na lahat tayo ay pwede pa rin baguhin ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo dapat mag-reject ng correction ng ating Panginoon. Na itatwa natin ang correction sapagkat anyone can be changed by the Lord our God. You want to be blessed? You want to be rewarded, kapatid? Start over by accepting the correction of the Lord. All of us need the correction of the Lord, and so that the Lord's blessings and rewards can come upon our lives. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Di ba walang pinagkaiba sa mga magulang sa atin? Kapag katapos natin sometimes na napagsabihan o napagalitan ng ating mga anak, o sometimes nakaaway natin ng ating asawa, anong gusto natin? Di ba gusto natin mag-date? Lumabas tayo, bilang natin sila ng magagandang bagay because we want to please them so that magkaayos tayo. All the more ang ating Panginoon. Kapag tayo tumakbo sa ating Panginoon, all the more na grabe ang reward na gusto sa ating ibigay ng ating Panginoon. Just like the prodigal son, kapatid, na nagkasala sa kanyang ama. Di ba? Pero nung bumalik siya, hindi sinabi sa kanya ng kanyang ama, inubos mo na lahat ng iyong kayamanan, di ba? Inubos mo na yung iyong inheritance, yung iyong mana. Huwag ka nang lalapit sa akin. Hindi. Sabi niya, nung dumating yung kanyang anak, sabi, Papa, Mama, pwede bang pabalikin mo ako sa bahay? Kahit tagapag-alaga na lang ako, tagalinis na lang ako ng mga baboy. Tagapakain na lang ako, kahit yung mga pagkain ng baboy, kakainin ko. Hindi lang ako mamatay sa gutom. Pero tanggapin niyo ako sa bahay uli. Kasi minaldas ko na ang pera na binigay niyo sa akin. Sana tanggapin niyo ako. Anong unang-unang ginawa ng kanyang tatay? Humahangos ang kanyang tatay, umiiyak. My son was gone, but he has now come back. Let us celebrate. Because my son who was lost is now found. The Lord is willing to leave the 99 righteous people for His one wicked, repenting son, yung humingi ng tawad sa Kanya. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. So do not ever think na hindi ka papayagan ng Panginoon na makabalik sa Kanya. There's a reason why you are hearing this message, either live or either via social media platforms. Because God loves you and wants you to have that relationship with Him to be fixed.
to be repaired because mahal na mahal ka niya. Kapatid, this high time, go back to the Lord. Be corrected and God will reward you. God bless you, kapatid. That is the message of the Lord. Yan ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. And glory to God na nagbigay sa atin ng mensahe. Kapatid, this might be the first time that you are listening to this message. I do not know you, might not know me. You might not know Ancient Doors Church. And maaaring hindi mo pakilala ang ating Panginoong Jesus. But one thing that you have to remember, kapatid, there are no accidents in life. Hindi ito aksidente na nandito at nakikinig sa aking boses. Kapatid, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. And one thing that you have to understand, all of us are bound to die one day. And in death, hindi natin niya maiiwasan. Pero sa kamatayan na yan, makakaiwas ka sa destinasyon. Sapagkat dalawa lamang ang destinasyon. Una, impyerno. Pangalawa, langit. Saan mo gustong pumunta, kapatid? Sa heaven or sa hell? Pretty sure ayaw mong pumunta sa hell, kundi sa heaven, kapatid. And if you want to be assured na makarating ka sa langit balang araw, there's a way to go to heaven one day. Paano yun? Kailangan mo lang tanggapin ng ating Panginoong Jesus sapagkat siya namatay para sa iyo bilang kabayaran sa lahat ng iyong kasalanan. Sapagkat pag ikaw'y nagkasala, pupunta ka malamang sa impyerno. Pero ito'y binayaran na ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Siya ay napako sa krus. And after that, nabuhay siya after 3 days para tubusin ang iyong kasalanan. At sa pagkabuhay niya, nagkaroon nga ng kapatid ng pagkakataon na makapunta sa langit balang araw. If only you will receive Him as your personal Lord and Savior, as your God, and hihingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Kung mananampalataya ka sa Kanya ngayon, kapatid, makararating ka sa langit balang araw. If you want to receive that gift mula sa ating Panginoon, kapatid, I urge you, pray with me today. Kapatid, let us pray. Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. At baguhin mo ako. At baguhin mo ako. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon, Panginoon, Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. O Panginoong Jesus, salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Na regalo mo. Salamat sa pagkakataon. Na makarating ako sa langit. Balang araw. Habang nandirito ako sa lupa. Tulungan mo akong maging mabuting tao. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Lord. Sa pagkakapako mo sa krus. At sa pagbibigay mo ng buhay para sa akin. Ikaw ang aking Diyos. Nananampalataya ako sa iyo. Nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. If you pray that prayer, kapatid, congratulations sa iyo. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. God loves you so much, kapatid, and He wants for you to grow in faith in Him. If you need more resources to know more about Jesus Christ, the Lord our Savior, reach out to us in Ancient Doors Church in our social media platforms, and we will be more than glad to help you out. Kapatid, salamat sa buhay mo, and congratulations.